What's up? This is MC. Sa videong to ay magbibigay tayo ng additional examples and exercises sa topic na Greatest Common Factor or GCF. Sa previous episode ay nagbigay tayo ng definition ng GCF at mga examples kung saan kakailanganin nating i-compute yung GCF ng dalawang given na number. Sa videong to, magbibigay lang tayo ng additional na mga examples kung kaya't hindi magiging kasing detalyado ng naunang episode yung pagsasolve natin sa mga example sa videong to. Kaya kung mahihirapan kayo dito, I suggest na panoorin nyo muna yung previous episode at balikan na lang ang videong to. So sige guys, simulan na natin. What is the GCF of 28 and 48? Pinakaunang step, alamin muna yung mga factors ng mga given na numbers. Unahin natin yung 28. Ang obvious factor pair ni 28 ay 1 at 28. 1 at sarili niya. Si 28 ba ay divisible by 2? Katulad ng sinuggest ko sa previous episode, dapat alam nyo muna yung mga divisibility rules. At gumawa rin tayo ng video natin dyan na hinati natin sa 5 parts. Ilalagay din natin yung links ng mga videos na yon sa description, caption, or suggestion. So balikan natin yung tanong, si 28 ba ay divisible by 2? Ang sagot doon, oo. Dahil si 28 ay even number. At ang kapartner ni 2 para makuha ang product na 28 ay 14. Si 28 ba ay divisible by 3? Kunin natin yung digit sum. 2 plus 8 ay 10, which is not divisible by 3. So si 28 ay hindi divisible by 3. How about by 4? Kapag dinivide natin si 28 sa 4, ang sagot doon ay 7. So ang 4 at 7 ay mga factors din na 28. Si 28 ay hindi naman divisible by 5 kasi hindi naman siya nagtatapos sa 0 or 5. Hindi rin siya divisible by 6 kasi pag dinivide natin, it's either merong decimal or merong fraction. At ito ay divisible by 7, which is naulit na lang naman. So kung inaalam natin yung mga factors ng isang number in ascending order from 1 pataas at meron ng naulit na factor, ibig sabihin nun, ayun na ang lahat ng factors. So ang mga factors ni 28 ay 1, 2, 4, 7, 14, and 28. How about 48? Obvious factor pair, 1 and 48. Si 48 ay even din, so may factor yan na 2. At ang partner ni 2 ay si 24. 2 times 24, 48. Si 48 ba ay divisible by 3? Kunin natin yung digit sum, 4 plus 8, 12. Which is divisible by 3 dahil yun ay 3 times 4. Sino ang kapartner ni 3 para makuha ang product na 48? Si 16. So si 48 ay may factors na 3 at 16. Si 48 ba ay divisible by 4? Kapag dinivide nyo yan, ang sagot ay 12. So si 48 ay may factors din na 4 and 12. Si 48 ba ay divisible by 5? Hindi, dahil siya ay hindi naman nagtatapos sa 0 or 5. Si 48 ba ay divisible by 6? Yes, at ang partner ni 6 ay 8. Sa multiplication table, alam natin na ang 6 times 8 or 8 times 6 ay 48. At si 48 ay hindi divisible by 7. Tapos ang next na kay 7 ay 8. At alam na natin na ang 48 ay divisible by 8. So yan na ang lahat ng factors ni 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 at 48. 10, ang dami. Pero ang aalamin lang natin dyan ay mga common factors. Ang mga common factors ni 28 at 48 ay 1, 2 at 4. At ang pinakamalaki dyan ay 4. At yun ang greatest common factor or GCF ni 28 at 48. Hopefully, nakakasunod kayo. Pero again, kung nahihirapan kayong sundan, I suggest na balikan yung previous episode. So, proceed tayo sa next example. What is the GCF of 45 and 56? So, unahin natin alamin yung mga factors ni 45. Pinaka-obvious, 1 and 45. Si 45 ay isang odd number, so hindi siya magiging divisible ng kahit anong even number. That includes 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So, iwasan na natin yon. So, next na agad ay 3. Si 45 ba ay divisible by 3? Kunin yung digit sum, 4 plus 5, 9, which is divisible by 3. So, si 45 ay divisible by 3 at ang kapartner ni 3 ay 15. 3 times 15, 45. Next, si 45 ba ay divisible by 5? The answer is yes, kasi ang last digit ay 5. Sino kapartner ni 5? Si 9. 5 times 9, 45. Again, hindi na natin ko consider yung 6 at 8 dahil mga even yon. Hindi naman divisible by 7 ang 45. At ang next na ay 9, which is alam na natin at naulit na lang. So ayan na ang lahat ng factors ni 45. 1, 3, 5, 9, 15, 45. How about 56? Pinaka-obvious, 1 at 56. Si 56 ay even, so may factor siya na 2 at ang partner ni 2 ay 28.
Si 56 ba ay divisible by 3? Kunin natin yung digit sum. 5 plus 6, 11, which is not divisible by 3. Si 56 ba ay divisible by 4? Kapag dinivide, ang sagot dyan, 14. So, meron din factors na 4 at 14 si 56. Obviously, hindi siya divisible by 5. Hindi rin siya divisible by 6. Kapag dinivide nyo, merong decimal or fraction. Pero divisible siya by 7. At ang partner ni 7 ay 8. At dahil magkasunod na yan, again, kapag magkasunod na yung factor pairs or equal, ibig sabihin, nakuha na natin or ayan na ang lahat ng factors ng given na number. So, ang mga factors ni 56 ay 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, at 56. So, ano ang mga common factors ni 45 at 56? Isa lang, 1. So, dahil isa lang ang common factor, ang greatest common factor ay 1. Again, lahat ng counting numbers ay merong common factor na 1. Pero pwede pa silang magkaroon ng iba pang common factors. Kaya lang ang common factor na 1 ay laging present. Never nang mawawala yan sa lahat ng counting numbers. So kung wala ng ibang common factors, katulad sa example na to, ang GCF ng mga given na numbers ay 1. Next example. What's the GCF of 21 and 63? Ano ang mga factors ni 21? Pinaka-obvious, 1 and 21. Dahil si 21 ay isang odd number, hindi siya magkakaroon ng factor na even number. So skip na natin yung 2, 4, 6, 8, and so on. Next na agad, 3. Si 21 ba ay divisible by 3? Kunin ang digit sum. 2 plus 1, 3. So divisible siya by 3. Pero kung familiar kayo sa multiplication table, malalaman nyo na agad na si 21 ay 3 times 7. So si 21 ay may factors na 3 at 7. Hindi siya divisible by 4 at 6 dahil mga even yon. Hindi rin siya divisible by 5 dahil sa 21 ay hindi naman nagtatapos sa 0 or 5. At divisible siya by 7, naulit na lang yon. So ayan na ang lahat ng factors ni 21. 1, 3, 7, and 21. How about 63? Pinaka-obvious, 1 and 63. Si 63 ay isa ring odd number, so hindi rin siya magkakaroon ng even na factors. Skip na natin yung 2. How about yung 3? Kunin yung digit sum, 6 plus 3, 9, which is divisible by 3. Sinong ka-partner ni 3? Si 21. 3 times 21 ay 63. Next, si 63 ba ay divisible by 5? Hindi naman siya nagtatapos sa 0 or 5, so hindi. Divisible kaya siya by 7? The answer is yes. Ang partner ni 7 ay 9. Dahil kung kabisado natin yung multiplication table, ang 7 times 9 or 9 times 7 ay 63. Ang next na kay 7 ay 8, which is an even number. So, hindi siya factor ni 63. At ang next na kay 8 ay 9, which is naulit na lang at alam na natin na factor ni 63. So, yan na ang lahat ng factors ni 63. 1, 3, 7, 9, 21, and 63. So, ano ang mga common factors ni 21 at 63? 1, 3, 7, at 21. At ang pinakamalaki sa mga common factors or greatest common factor or GCF ng 21 at 63 ay 21. At kung mapapansin nyo, ang mga common factors ni 21 at 63 ay ang lahat ng factors ni 21. And again, tulad ng binanggit natin sa previous episode, nangyayari yung ganitong scenario kapag yung smaller given number ay factor ng larger given number. Si 21 ay factor ni 63. So lahat ng factors ni 21, factors din ni 63. Again, in general, kapag yung smaller given number ay factor ng larger given number, ang GCF nila ay yung mismong smaller given number. In this case, 21. Next example. What is the GCF of 10 and 55? Unahin natin yung mga factors ni 10. Pinaka-obvious, 1 and 10. Si 10 ay even number, so divisible yan by 2. At ang kapartner ni 2, si 5. Si 10 ay hindi divisible by 3 dahil pag kinuha nyo yung digit sum, 1 plus 0, 1. Hindi yung divisible by 3. Hindi rin siya divisible by 4. At yung next ay 5 which is naulit na. So alam na natin na si 10 ay divisible by 5. So ayan na ang lahat ng factors ni 10. 1, 2, 5, and 10. How about 55? Pinaka-obvious, 1 and 55. Si 55 ay isang odd number so hindi siya magkakaroon ng kahit anong factor na even number. Next, si 55 ba ay divisible by 3? Kunin natin yung digit sum. 5 plus 5, 10. Which is again, hindi divisible by 3. So, hindi rin divisible by 3 si 55. How about 5? The answer is yes, dahil nagtatapos siya sa 5. At ang kapartner ni 5 ay 11. So, si 55 ay may factors din na 5 and 11. Next, si 7. Si 55 ay hindi divisible by 7. Next naman ay 9. Si 55 ay hindi rin divisible by 9. At ang sunod ng odd number kay 9 ay 11. Which is naulit na lang at alam na nating factor ni 55.
So yan na ang lahat ng factors ni 55. 1, 5, 11, 55. Ano ang mga common factors ni 10 at 55? Dalawa lang, 1 at saka 5. Sino ang mas malaki or ano ang greatest common factor? Though dalawa lang yan, 5. Ang greatest common factor or GCF ni 10 at 55 ay 5. Hopefully nakakasunod kayo. Final example. What is the GCF of 4, 6, and 12? Tatlo na yung given number. Unahin nating alamin yung mga factors ni 4. So, pinaka-obvious, 1 and 4. At dahil si 4 ay divisible by 2, dahil yan ay even, meron din siyang factors na dalawang 2. Pero counted lang naman yan as 1. So, mga factors ni 4 ay 1, 2, and 4. Next, si 6. Obvious factor, 1 and 6. Si 6 ay even number, so may factor din niya na 2. At ang partner ni 2 ay 3. At yan na ang lahat ng factors ni 6. 1, 2, 3, at 6. And finally, we have 12. So ano nga ba ang mga factors ni 12? 1 at 12, pinaka-obvious. Even number din yan, so may factor yan na 2. At ang partner ni 2 ay si 6, so 2 and 6. Si 12 ay divisible din by 3 at ang partner ni 3 ay 4. So may factors din ito na 3 at 4. At yan na ang lahat ng factors ni 12. 1, 2, 3, 4, 6, and 12. So ano ang mga common factors ni 4, 6, at 12? Dalawa lang naman, 1 at saka 2. So sinong mas mataas? Si 2. So si 2 ang greatest common factor ni 4, 6, at 12. So tatlo yung given numbers dito, pero hindi naman maiiba yung procedure sa pagsosolve. Ganun pa rin naman. Aalamin nyo yung factors ng mga given numbers, titignan nyo kung ano yung mga common, and then figure out nyo kung sino sa mga common factors yung pinakamataas. At yun yung magiging GCF ng mga given na numbers. Hopefully ay marami kayong natutunan. At kung interesado kayo malaman kung ano ang technique or ang tamang approach sa pagkuha ng greatest common factor or GCF sa mga questions na merong choices or options, ay panoorin yung susunod na video. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.